Maligayang pagbabalik, maghanda para sa mas marahas na bagyo at matinding pag-ulan. Mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa iba upang makakuha sila ng tamang impormasyon at mag-subscribe sa aking channel upang makakuha ng susunod na mahalagang babala. Salamat! Magandang umaga Pilipinas! Bago kayo lumabas ng bahay o magsimula ng inyong mga gawain ngayong araw, alamin muna natin ang pinakahuling lagay ng panahon dahil may ilang bahagi ng bansa na maaaring makaranas ng mas malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Huwag kayong aalis ng hindi handa lalo na kung kayo ay nasa silangang Mindanao. Ito ang inyong 24-hour public weather forecast na inilabas alas 4 ng umaga ngayong ika-5 ng Marso 2026. Sa kasalukuyan patuloy na nakaapekto ang northeast monsoon sa extreme northern Luzon habang ang easterlies naman ang nakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang easterlies ang nagdadala ng mainit at mahalumigmig na hangin mula sa karagatang Pasipiko na siyang nagdudulot ng mga pag-ulan at thunderstorms, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. Unahin natin ang Surigao del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental. Sa mga lugar na ito inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang mga pag-ulan ay maaaring maging katamtaman at minsan ay malakas kaya may posibilidad ng flash floods at landslides. Kung kayo ay nasa mabababang lugar o malapit sa ilog at kabundukan, maging alerto lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan. Mas mainam na iwasan ang pagbiyahe sa mga landslide-prone areas at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Sa Batanes, Cagayan, at Apayao naman makararanas ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Wala namang inaasahang malaking epekto, ngunit dahil sa mas malakas na hangin sa hilagang bahagi ng Luzon, maaaring maging mas maalon ang karagatan. Ang mga mangingisda at may maliliit na bangka ay pinapayuhang mag-ingat sa paglalayad. Sa Ilocos Norte, partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated light rains ang mararanasan. Hindi naman ito inaasahang magdudulot ng seryosong epekto, ngunit maaari pa ring makaranas ng panandaliang pag-ulan lalo na sa umaga o gabi. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Karaniwan itong nabubuo sa hapon hanggang gabi dahil sa init ng araw at pagpasok ng mahalumigmig na hangin mula sa silangan. Kapag nagkaroon ng malakas na thunderstorm, maaaring magdulot ito ng biglaang pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga lugar na may matarik na dalisdis. Kaya kung may plano kayong aktibidad sa labas mamayang hapon, mas mabuting magdala ng payong at maging handa sa biglaang pagbabago ng panahon. Pagdating sa lagay ng hangin at karagatan, sa northern Luzon katamtaman hanggang malakas ang hangin mula northeast hanggang east. Ang taas ng alon ay mula 1.5 hanggang 3.1 metro kaya katamtaman hanggang maalon ang karagatan. Hindi ito ligtas para sa maliliit na sasakyang pandagat lalo na kung lalayo sa pampang. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman ang hangin mula northeast at bahagya hanggang katamtaman ang alon na may taas na 0.6 hanggang 2.5 metro. Gayunpaman, tandaan na kapag may thunderstorm maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at maging mas maalon ang dagat. Sa tala ng temperatura para sa nakaraang 24 na oras, ang pinakamababang na itala ay 21 degrees Celsius kaninang madaling araw habang ang pinakamataas ay 32.4 degrees Celsius kahapon ng hapon. Ibig sabihin mainit pa rin ang mararanasan, lalo na sa tanghali, kaya huwag kalimutang uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Ang minimum relative humidity ay 49%, habang ang maximum ay umabot sa 70%. Kapag mataas ang humidity mas maalinsangan ang pakiramdam, lalo na sa gabi at madaling araw. Para naman sa astronomical information sa Metro Manila, sisikat ang araw ngayong alas 6:11 ng umaga at lulubog alas 6:05 ng hapon. Ang buwan ay sisikat alas 7:39 ng gabi at lulubog alas 7:07 ng umaga na may 75% illumination, kaya maliwanag pa rin ang kalangitan ngayong gabi kung hindi ito matatakpan ng ulap. Sa kabuuan para sa araw na ito, ang pangunahing dapat bantayan ay ang patuloy na pag-ulan sa Surigao del Sur, Davao de Oro, at Davao Oriental na maaaring magdulot ng flash floods at landslides. Sa Northern Luzon naman maging maingat sa mas maalon na karagatan dahil sa epekto ng northeast monsoon.
Sa Metro Manila at sa karamihan ng bansa, manatiling alerto sa posibilidad ng isolated thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Patuloy tayong mag-monitor ng mga susunod na weather updates at advisories. Huwag kalimutang mag-ingat at maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Magandang umaga at stay safe po tayong lahat.